Ininspeksyon ng MMDA ang ilang bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Yan ay para silipin ang drainage system ng kalsada at kung ano nga ba talaga ang dahilan ng malawakang pagbaha dyan. Para sa iba pang detalye, live na dyan naman sa Pasay City, si Gerard de la Peña. Gerard, anong nangyari doon sa kaninang pag-iikot ng MMDA, partikular doon sa may bahagi ng Commonwealth? Ruth, matapos nga mag-inspeksyon ng MMDA dito sa kanilang flood control facility dito sa Pasay, ay dumiretso na kagad ang mga opisyal ng ahensya dyan sa Quezon City para nga silipin itong mga kanal sa Commonwealth Avenue malapit dyan sa ipinapagawang MRT Line 7. Sa pangunguna ni MMDA Chairman Romando Artes ay binungkal ng MMDA ang ilang kanal sa Commonwealth para linisin ang mga basurang posibleng bumara sa mga drainage sa ilalim ng kalsada. Matatanda ang isa sa pinaka-naapektuhang lansangan dito sa Metro Manila ang Commonwealth Avenue sa pananalasa ng habagat at bagyong Krising. Ayon sa MMDA, isang inlet ng tubig ang sinasabing masyadong masikip na siyang nagiging dahilan ng pagbabaha sa lugar. Pero nilinaw ni Artes, ayaw na nilang ibaling ang sisi sa ipinapagawang MRT-7. Nangako naman daw ang San Miguel Corporation na tutulong sila sa pagsasaayos ng drainage kahit hindi sila ang may kasalanan. Sabi ni Artes, lalaparan ng drainage kung saan aabutin ng 3 hanggang 4 na buwan ang pagpapagawa. Kaninang umaga naman ay pinakita sa amin ng MMDA ang operasyon ng flood control facility nito dito sa Estero de Tripa de Galina dito sa Pasay. Literal na bundok ng basura makikita sa tabi ng pumping station ng MMDA na tinatayang nasa 7 metro ang taas. Doble kayod ngayon ng MMDA sa paglilinis ng mga pumping station nito bilang paghahanda sa posible magiging epekto ng mga bagyo at habagat sa mga susunod na araw. Ruth, sabi ng MMDA ay umabot sa 77 tonelada o equivalent to 27 trucks ang nakuha nilang basura simula noong Lunes hanggang kahapon, July 22. Medyo marami yan, Ruth, at itong araw ay naging sanhi ng pagbaha dito sa Metro Manila. Kaya panawagan nila sa publiko ay itapon na maayos ang basura at huwag itong hahayaang bumara sa mga estero, sa mga ilog at sa mga drainage para hindi na magbaha. Ruth. Ganda yung paalala na yan. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña live mula sa Pasay City. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.